Simulan po kaagad natin dahil ang ating pong topic ay faith versus fear. Faith brings peace. Naniniwala po kayo doon? But fear brings trouble. At totoo po yan, kapag ikaw ay na-domina ng takot, wala ka nang magagawa. Pero kapag ikaw ay may pananampalataya sa ating pong Panginoon, ang buhay mo, kapatid, ay nagkakaroon ng kapayapaan. Alam ko po, sa umaga pong ito, marami tayong takot. Marami tayong mga kakilakilabot na hamon sa buhay. Pero alam nyo, mamaya pag-uwi nyo, isang takot lang ang kailangan mananatili sa puso po natin. Kaya sabi ko, thank you, Jesus. No? Faith brings peace, but fear brings trouble. Ano pang sinabi po? Sinabi po dyan ni Frank Herbert, sabi niya, tama po siya, sabi niya, fear is the mind killer. Na ang takot ay pumapatay sa ating kaisipan. At anong pinapatay ng takot, mga kapatid? Opportunity. Lalong-lalo na ang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi niya dan na our freedom is our hope and happiness. Tama. Kalayaan natin, ang pag-asa, yung kaligayahan, kaya nga dapat, we must not give it away out of fear. Dapat hindi tayo nagpapakontrol sa takot na mayroon po tayo. Dapat ang nangingibabaw, pananampalataya. Tama? No? Yan po ang sabi ni Frank Herbert. At totoo po yan. Halimbawa tayo ay mananampalataya, pero kapag tayo ay dumina pa rin ng takot, walang mangyayari sa pagiging Kristiyano mo. Ang paglilingkod na gagawin natin sa Panginoon hanggang kaisipan lamang. Hindi natin ito magagawa. Bakit? Kasi kapag tayo ay nadumina ng takot, puro pangarap na lang tayo na maglilingkod sa Panginoon. Maniwala po kayo. Alam ko lahat tayo nakakaranas ng takot. Lalo na pag-usapang paglilingkod sa Panginoon. Lalo na pag-usapan sa paglalayag, sa paglilingkod o ministeryo na sa ating pong Panginoon. Pero sabi nga niyan, fear is the mind killer. Pumapatay ng opportunity na binibigay ng Panginoon po sa atin. Tama? Pumapatay siya ng mga oportunidad na dapat naglilingkod na tayo sa Panginoon. Tama po ba? Ang takot o yung fear na ito po yung pinakahadlang na dapat mabasag sa kaisipan at puso ng isang tao, lalo na kapag siya ay mananampalataya. Naranasan ko yung takot na ito. Kaya nga bago po ako umakyat po dito, umiinom pa ako ng kape. Pampadagdag takot. Kaping barako pa. Para madagdagan yung takot. Bago po kami umakyat po dito, nananalangin po kami sa kotse. Kasi nga natatakot ako. Minsan kasama po namin sa pananalangin yung Barbie ng Win. Hindi niyo po kilala? Si Ninang Leti. Lagi ko po yan pinapatawa. Lagi tinatawag ko po yung Barbie ng Win para lagi po siyang masaya. Ang takot, mga kapatid, mind killer, pumapatay. Halimbawa, sinasabi ng pastor mo sa loob ng congregation, ikaw ang mag-opening prayer, ikaw ang mag-door usher, ikaw ang magsunglid. Pero minsan, natatakot tayo. Tama? Akala natin magpipreach na tayo, opening prayer pa lang naman pinapagawa po sa atin. Kasi nga ang fear, mind killer, pumapatay ng opportunity na binibigay ng Panginoon sa atin. Yung fear na ito. Nung nagsisimula po ako sa Panginoon, gusto ko po, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, gusto ko wala ng Linggo. Pagdating ng Sabado, gusto ko Lunes na, mga kapatid. Kasi para sa akin yung Linggo, burden. Para sa akin po ang Linggo na ito ay pasakit para po sa akin. Ang Linggo na ito ay para po sa akin isang malaking takot sa aking pong buhay. Kasi nga hindi pa nabasag yung takot na yon. Pero sa ngayon, mga kapatid, purihin ng Panginoon, gusto ko araw-araw Linggo. Amen? Gusto ko araw-araw Linggo.
Kasi gusto ko gagawin yung mga bagay sa kaluwalhatian ng aking pong Panginoon. Amen. Kaya nga tandaan po natin, fear is the mind killer. Kung may pinapagawa ngayon ng Panginoon sa iyo, kung may iniutos ngayon ng Panginoong Hesus sa buhay mo, huwag mong papayagan, kapatid, na idumina ka ng takot na mayroon sa kaisipan mo. Ikaw ang pumatay sa takot na yan, hindi ang takot ang pumatay sa bawat opportunity na binibigay ng ating pong Panginoong Hesus. Ang fear o yung sinasabing phobia, marami pong ibig sabihin. Ang sabi po dyan, zoophobia. Sabi po, no? Fear of animals. Acrophobia, fear of heights. Takot, mayroon kang takot o pagkatakot sa mataas o sa mga bangin. Aclophobia, fear of darkness. Ito, kapatid, yung matinding problema natin. No, problema ng mga mananampalataya, bibliophobia. Takot magbasa ng Bible. No? Alam niyo po, may iba't ibang ibig sabihin po ng phobia o takot. Biruin mo, nakasali pa pala yung karamdaman ng maraming Kristiyano diyan. Bibliophobia. Kaya nga sabi sa John chapter 16 verse 32, kung hindi po ako magkakamali, if you know the truth will set you free. Pero paano natin mararanasan yung kalayaan na yan kung natatakot po tayo magbasa ng salita ng Diyos? Amen? No? Malinaw, sarap ng salita ng Panginoon. Kaya nga sa umaga pong ito, pipinuhin po natin yung salita ng Panginoon na talagang pure gospel ang matatanggap ng puso po natin. Sa Greek word, mga kapatid, modern Greek word, ang sabi po dyan sa Strong Greek word, 5401, may salita po, may ibig sabihin pa, may paliwanag po sa Greek word. Pag sinasabing phobos, mga kapatid, ito po ay panic, flight, fear, the causing of fear. May ibig pong sabihin. Pag sinasabi naman pong dielos, ang ibig pong sabihin yan, cowardly o fearful. Ibig sabihin, nakakita ka ng isang bagay na nakakatakot, ikaw ay nanginginig at hindi mo alam ang iyong gagawin. Hindi mo alam kung paano bibigyan ng isang solusyon. Ang tawag po doon, dielos, sa Greek word. May sinasabi naman pong apubos, na ang ibig sabihin po nito, wala kang takot. Pwede natin sabihin na ito ay wala kang takot, gumawa ng masama. Pwede po natin itong sabihin na wala kang takot sa Diyos. Kasi yan ang ibig sabihin ng apubos sa Greek word. No? Without fear. Pero itong pinakamaganda sa lahat. Sa Greek word 1719, impubos. Na ang ibig sabihin niyan, terrible, in fear, at madalas po yan ginagamit, kapatid, yung salita niyan na impubos sa masalitang makadiyos na takot. Holy fear, banal na pagkatakot sa Diyos. At ito po yung pag-uusapan po natin. Ang salita ng Panginoon kung saan halos malunod ng takot ang mga alagad ng Panginoon po dito. Kaya nga, faith versus fear. Takot versus pananampalataya. Sa Mark chapter 4, verse 35 hanggang 41, pinakamaganda na naitala sa 4 Gospel. Punong-puno ng aral po ito, mga kapatid, kung pag-uusapan po natin paglalayag sa pananampalataya. Ang sabi po dyan sa wikang Tagalog, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo.
Kaya't ang bangkang sinasakyan nila hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa mayulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, "Tigil!" At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha at sinabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa Kanya." Purihin ang salita ng Panginoon, tayo ay lumapit sa banal na Espiritu. Salamat, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, ang presence mo sa umaga pong ito ay nandirito, Lord God, at pupunuin mo ng pag-asa, kalakasan ng aming mga puso. At tuturuan mo kami, Panginoon, hindi turo ng tao, kundi turo ng banal na Espiritu. Kinikilala ko, Lord, ang leadership mo sa buhay ko, Panginoon. At kinikilala ko yung wisdom and understanding ay nagmumula sa inyo, Panginoon. At ipapaunawa mo ito sa amin. Ikaw ang nakatingin at ikaw lang din, Panginoon, ang karapat-dapat na purihin at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Mark chapter 4, 35 to 41. No? Ang tanong kagad, mga kapatid, binanggit po dyan, natutulog si Jesus. Sino po sumasangayon dito na si Jesus ay natutulog? Ang sagot po dyan, 100% natutulog si Jesus. Kasi nandun siya sa katawang tao. Kaya nga, John chapter 11, verse 35, tumangis si Jesus. Pinakamaiksing verses po sa 4 gospel na siya ay tumangis. Hindi dahil namatay si Lazaro, kaya siya tumangis, dahil bubuhayin niya dyan. Tumangis si Jesus dahil nandun po siya sa katawang tao. Ang sabi po ng context, kinagabihan. Pag sinasabi pong kinagabihan, panahon ng pagpapahinga. Tama po. Pag sinasabi mo pong sumapit na ang dilim, panahon na kung saan tapos na ang trabaho. Lalo na po sa panahon ng ating pong Panginoon. Wala pa pong mga liwanag doon o kagamitan para mag-overtime kayo sa trabaho. Pero dito napakalinaw ang sinasabi kaagad sa verse 35, kinagabihan. Hindi nagpahinga ang ating pong Panginoon. Anong sabi niya? Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ang ministry po dito parang overtime yung dating. Ang pangyayari po dito, mga kapatid, ay niyaya ng Panginoon na kung sa halip sila ay magpapahinga na. Dahil maghapon po nagturo ang Panginoon dyan. Pag binasa nyo po dyan, puro talinhaga ang tinuro ng Panginoon po dyan. So ibig sabihin sa pananalita pa lang, physically pagod na pagod ang ating pong Panginoon. Maghapon po siyang nagturo patungkol po sa seed o klase ng mga binhi po dyan. Pero sinabi ng Panginoon, tumawid tayo sa kabilang ibayo. No? According dito sa sulat ng Mark. Ang Book of Mark, mga kapatid, ay kabilang po sa sinasabi pong Synoptic Gospel. At nauuna po, ang arrangement po ng Synoptic Gospel o yung settings po niyan ay nauuna po ang Mark, kasunod pa po ang Matthew, tsaka yung Luke. At hindi po kasali po ang Book of John. Pag sinasabi po nating Synoptic Gospel. Pag sinabing Synoptic Gospel, mga kapatid, short information, may similarity ang mga pagsusulat po ng tatlong book na ito. Pero sa Book of John ay hindi po nasali yan. Bakit? Kasi nga si Jesus po dyan ay itinuturo o pinapakilala o nire-represent ang Book of John, Jesus, Son of God. Okay? Malinaw po. Dito po sa Mark, sa ating pong binasa, sabi ng Panginoon, tumawid tayo sa kabilang ibayo. No? Niyaya sila ng Panginoon. Pero anong nangyari po sa kalagitnaan, inabot po sila o naranasan nila ang matinding bagyo po at malakas na hangin. Ang Galilee na ito, o yung Galilea na ito, pag inaral mo siya, parang binalikan po ito ni Kristo. No? Pagkatapos niya po, tinawag ang kanya pong mga alagad. No? Makikita po natin dito na sa bangka po dyan,
malinaw na ang kasama po ng ating pong Panginoon ay ang mga alagad o ang Kanya pong pinili. Kompleto na po dyan pag binasa po natin ang chapter 3. Now, makikita po natin na talagang ang kasama dyan, 12 disciples of Jesus. Pero sabi ng Panginoon po dyan, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Hindi sinabi ng Panginoon na tumawid kayo sa ibayo. Okay, malinaw po. Dito mga kapatid, pagdating sa kalagitnaan, bakit sila nakakaranas ng matinding takot? Gayong kasama naman nila ang ating pong Panginoon. No, bakit na nila nararanasan to? Pero bago po yan mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng idea pagdating po, no? Pagdating po sa kultura ng hermeneutics. Pagdating po sa kultura sa pagtapang proper po ng pag-aaral ng Bible, mahalaga po ang salitang paulit-ulit. Dapat binibigyan natin ng pansin yun. Dapat ito ay inaaral natin maigi kapag ang word ay paulit-ulit. Lalo na kapag nakakapital ito. Lalo na kapag may binabanggit po na lugar na ito. Kagaya po nito, Galilea o Galilee. Ito po yung starting ministry of Jesus. No, dito po siya nagsimula, kaya nga may tinatawag na Galilean ministry, Judean ministry, o may sinasabi yung triumphal ministry, walang iba, yung pagpapalapit ng ating pong Panginoon sa Jerusalem. Dito mga kapatid, isang idea para makuha po natin, no, para maibigay po ng Bible, no, maipresent ng Bible sa atin ano ang tamang understanding sa Bible. Ang Bible po ang nagbibigay ng nutrients sa atin. Hindi tayo ang nag-a-apply sa kagustuhan po natin sa Bible. Kasi kapag tayo ay nag-a-apply sa kagustuhan po natin sa Bible, exegesis po yan, mga kapatid. Pero kapag Bible po ang nagbibigay sa atin ng understanding, exegesis po yan, mga kapatid. Yan ang nutrients ng Bible. Bible ang nagbibigay sa atin. Tandaan po natin, narrator po tayo, hindi po tayo director. Okay? Ang narrator po nagpapahayag lang kung anong nasusulat. Tama po ba? Ang director po ay nagkukuman kung ano ang kanya pong gusto. Tayo po ay narrator. Sinasalaysay po natin ang salita ng Diyos. Kasi nga ang Bible, walang pagkakamali na ito ay isinulat. Breath of God po ito. Amen? Kaya nga dito, gagamitin po natin at napapansin nyo ba kapag mayroon kang Bible sa mga oras na ito, mga kapatid? Bible apps o ganitong Bible? Ako, pag nag-aaral po ako ng Bible, hindi po ako gumagamit ng Bible apps. Ito pa rin. Bakit? Kasi minsan, sa halip na God's revelation, lalo pag malakas data mo, cashback revelation ang napupunta sa akin eh. Lazada, Shopee. Mag-aaral lang ako niyan kapatid kapag nasa trabaho po ako. Halimbawa, break time, kukunin ko yung cellphone ko. Kung anong revelation ng Panginoon, pinapasok ko lang sa cellphone ko. Pero pag dibdiban na ang aral, mga kapatid, Bible, ito pa rin. Poimen Bible pa rin. Dito, kapatid, walang maihayag yan na money cashback. 11.11, wala dyan. Pure gospel talaga yan. Walang Shopee, walang Lazada po dito sa Poimen Bible. Kaya isang idea po yun na talagang pagseryosuhan, itong gamitin. Bible pa rin. No? Pero hindi ko po sinasabi na hindi maganda yung Bible apps. Maganda pa rin kasi ginagamit ko pa rin po yan. Mga kapatid, ito pong idea. Kung mayroon kang Bible sa umaga pong ito, pansinin niyo po. Kaya ko kinuha ang pangyayaring ito kasi mababasa mo rin to sa Matthew chapter 8 at saka sa Lucas chapter 8. Pero kinuha ko po ang Book of Mark. Pag binasa niyo yan, mga kapatid, 5 times pinakita po dyan ang quotation mark. No? Pakita nga kapatid. From verses 35 to 41, nagpakita po dyan yung 5 times based on NIV version. Sa Matthew at sa Lucas, alas 4 o 3 lang. Pero sa Mark, kapatid, makikita nyo dyan 5 beses na nagpakita o nilagay po dyan yung quotation mark. Sa kultura ng hermeneutics, napakahalaga po kapag nakikita po natin yan, ang quotation mark.
At dyan po natin, sa umaga pong ito, dyan po natin ibibigay yung pansin po natin sa mga quotation mark na yan pagdating po sa salita ng Panginoon. Gamitin kaagad natin mga kapatid. Verse 39, makikita nyo po dyan, He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. Nung nararanasan ng mga alagad na ito, na lumalaki na ang alon, lumalakas ang hangin, at halos napuno na ang bangka, ginising nila ang Panginoon na natutulog sa kanila pong ulihan. Pagkagising sa Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Hangin, tumahimik ka, lawa, pumayapa ka. Naka-quotation mark, mga kapatid. No, ginising po ng mga alagad po dyan ng ating pong Panginoon na walang pananampalataya. Kaya nga pinagalitan at nirebuke sila ng ating pong Panginoon. Ginising nila ang Panginoon po dyan na kung paano unti-unti napupuno ng tubig ang bangka, siya ring unti-unting napupuno ng takot ang kanila pong mga puso po dyan. Kaya nga sinabi ng Panginoon, hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya. Kaya nga, faith versus fear ang pinaka-topic po nito. No? Kaya sinabi ng Panginoon, quiet, be still. Nirebuke ang hangin, nirebuke ang lawa, nirebuke ang mga alagad. Sinaway ang hangin, sinaway ang lawa, sinaway ang mga alagad. Ang pinakabuod ng mensahe na ito. Sabi ko po diyan, in the midst of terrible fear, stay calm and call on Jesus as your great defender. Amen? Dito po, tinawag nila ang Panginoon, puro takot ang mayroon po sila. Ginising nila ang Panginoon po dyan na walang pananampalataya, pero sa umaga pong ito mga kapatid, anumang takot na mayroon ka, sabi po dyan, in the midst of terrible fear, stay calm. Kalma. Pag dumating ang nakakatakot sa buhay mo, kung dumating sa punto ng buhay mo ang nakakatakot, ang sabi ng salita ng Panginoon, stay calm. Keep calm. May dapat kang tawagin and call on Jesus as your great defender. Hallelujah. In the midst of terrible fear, terrible kasi, kakaiba yung takot na yun. At yung takot na yun na nararanasan ng mga alagad, pobos yung takot na yun. Hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Kaya nga sabi nila, Panginoon, Panginoon, wala bang halaga sa inyo na kami ay mapapahamak? Pubos yung takot na yun. Hindi nila alam kung paano nila harapin yung lawa na nag-aalboruto. Yung hangin na humampas sa kanila pong mga bangka. Delos ang takot na yun. Cowardly. Sobrang natatakot. Kaya nga, sa halip na i-rebuke nila ang hangin po dyan, sa halip na sawayin nila ang lawa, ginising nila ang Panginoon na walang pananampalataya. In the midst of terrible fear, ilagay niyo yan sa puso niyo mga kapatid. Stay calm and call on Jesus as your great defender. Dumating man ang magpipinsan, stay calm. Sino'y magpipinsan na yan? Di ba sinabi ko na sa inyo? Si May, si Mer, di ba? Meralco, si May, si Maynilad, di ba? Pag sabay-sabay man dumating na yan, stay calm. Stay calm. Keep calm. Di ba? And call on Jesus as your great defender. Mahigpit yan yung mga magpipinsan niya, di ba? Yung tiyahin nila. Mas mahigpit lalo, di ba? Kilala niyo yung tiyahin niyan? Hindi niyo kilala ang tiyahin ng mga magpipinsan niyan? Si Aling Des. Disconnection, di ba? Kaya kapag dumating, kapatid, sa punto ng buhay natin, in the midst of terrible fear, no? Pananampalataya, trabaho,
Alam ba, nag-a-apply ka ng trabaho, natatakot ka sa interview, kalma. May tatawagan ka. Yung defender natin na pinaglilingkuran, si Jesus. Amen? Mga kapatid, bakit ko sinabi na stay calm and call on Jesus as your great defender? Papakilala ko si Jesus po dito. Yung quotation po dito, yung quotation mark po dito, na binanggit po natin dyan, sa verse 39, dito natin maiintindihan. Bakit kailangan natin tawagin at kailangan natin sa buhay ang Jesus? Jesus has the power to calm and rebuke even your terrible situation. Kaya nga ang mga alagad po dyan natataranta. Anong sabi ng Panginoon sa lawa at dagat o sa lawa at hangin? Pumayapa ka, tumahimik ka, sumunod ang lawa at hangin sa Kanya. Bakit? Kasi ang Jesus na tatawagan natin, makapang-iyarihan. Ang Jesus na tatawagan natin, tagapagtanggol ng ating pananampalataya, bakit ka natatakot na maglingkod sa Kanya? Hallelujah. Amen? Jesus has the power to calm and rebuke ano man yung sitwasyon mo sa buhay na ito. Ano man ang mga takot na hinaharap mo, kilalanin mo ang Jesus na tatawagan mo mga kapatid is powerful to calm and rebuke even your terrible situation right now. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid? Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-focus lang tayo sa quotation mark na ito. Grabe na ang mensahe po rito. The Bible reveals and explains through the miracle that Jesus was not an ordinary man. Wow, hallelujah. Ano ang sinabi sa last verses? Naka-quotation mark ulit mga kapatid. Anong sabi ng mga alagad? Sila'y nag-usap-usap, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa sumusunod sa Kanya. The Bible explains, the Bible reveals through the miracles that Jesus was not ordinary man. Sino ngayon ang nagsasabi si Kristo ay tao lamang? Wow, defend ito ng faith po natin. Apologetics ito. Depensa sa pananampalataya po natin na si Kristo, mga kapatid, ay hindi ordinaryong tao. Sa pamamagitan ng miracle na yon, na kanilang nasaksiyan na mangha sila, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa sumusunod sa Kanya. Jesus is the greater than your fear and even all creation. Mayroon po akong kwento para maintindihan po natin na si Jesus dito. Bakit ko siya ipinapakilala? Ini-introduce sa inyo rito na kapag dumating ang kilakilabot na takot sa buhay mo, tumawag ka lang kay Jesus at kumalma muna sa sitwasyon natin. May isa pong lalaking nagdadrive sa kahabaan ng kalsada, binabaybay niya ito. Napakaganda ang kanya pong sasakyan, pero sa kanyang kalagitnaan sa pagdadrive niya, namatay ito. Nasiraan. Nandun po siya sa isang alanganing sitwasyon. Magaling po siya gumawa ng sasakyan, pero hindi niya po napapaandar. May dumaan na tao sa kanya pong harapan. Tinanong siya, ano ang nangyari? Bigla pong namatay, hindi ko na po mapapaandar. Balik sa upuan, sabi po ng taong ito. Tinignan ng makina ng sasakyan, pina-start umandar. Namangha yung taong ito. Paano niyo po napapaandar? Mekaniko naman ako. Paano niyo po napapaandar? Kanina ko po ginagawa yan. Ang sabi po ng tao na yon, yung sasakyan mo, ako ang may invention yan. Ako ang may gawa niyan. Ganon si Jesus. Anong sabi diyan? Jesus is greater than your fear, even all creation. Kung hindi po siya Diyos, hindi po siya, mga kapatid, pakikinggan ng lawa po diyan
at ng hangin. Sa bibig mismo ng mga alagad, mababasa po natin dyan anong klasing tao ito. Kahit hangin at lawa, sumusunod sa Kanya. Ganyan ang Jesus na tatawagan natin, great defender ng ating pong pananampalataya. Kaya nga si Jesus nung nabayubay sa krus, mga kapatid, ang kalikasan po ay nalungkot. Kung matatandaan po ninyo, nagdilim ang palibot, nagkaroon ng lindol, nabiyak ang mga lupa. Why? Sapagkat ang kanilang manlilika ay namatay sa ibabaw ng cross. Pero yung special na nilikha, yun ang nagpapako sa Kanya, ang mga tao. Kaya dito nagtataka ang mga alagad, anong klaseng tao ito? Pati hangin sumusunod sa Kanya. Kaya dapat mayroon tayong malalim na kaunawaan kung sino ang Jesus na ating pinaglilingkuran. Ngayon, dito po natin maiintindihan, bakit ba nila naranasan yun? Na maranasan nila yung matinding takot na yun, gayong si Jesus ay nandun naman sa bangka. Gayong si Jesus ay kasama naman nila. Bakit pa nila nararanasan yun? Dito mga kapatid, makikita natin yung sarili po natin dito. Minsan matatanong natin ang sarili po natin dito, bakit matagal na akong mananampalataya? Bakit may takot pa rin ako? Matagal ko nang tinanggap si Jesus, bakit pananalangin hindi ko alam? Matagal na akong naglilingkod sa Panginoon, bakit yung pagsunod hindi ko magagawa? Makikita po natin dito kung paano po nila inireject ang Panginoon kahit kasama po nila sa bangka. Malinaw po yung context po dyan. Ang kasama ng Panginoon mismo sa bangka, ang Kanya pong mga alagad. May mga nakisabay po doon pero hindi po yun ang tinawag ng Panginoon, kaya nga ibang bangka ang kanila pong sinakyan. Dito po natin maiintindihan, why did they experience terrible fear as they crossed the lake? Bakit nila nararanasan ang matinding takot na yon nung siya'y tumawid sa lawa? Bakit nila nararanasan yan gayong kasama naman nila ang ating Panginoon? Ang sabi ng Panginoon dyan, quotation na naman, balikan po natin, tumawid tayo sa kabilang ibayo o tumawid tayo sa ibayo. Naka-quotation mark na naman, mga kapatid. Bakit nila naranasan? Bakit nila na-experience yun? Gayong kasama naman nila ang Panginoon. Itong problema sa mga alagad. They crossed the lake without recognition the leadership of Jesus. Tumawid sila sa bangka. Sumakay sila sa bangka pero hindi nila kinilala ang leadership ni Kristo. Malinaw na sinabi ng Panginoon, tumawid tayo sa ibayo. Word of instruction po yon. Tumawid tayo sa ibayo, word of command po yon, mga kapatid. Maraming mananampalataya alam instruction. Maraming mga lingkod ng Panginoon alam ang command ng Panginoon. Pero hindi kinikilala ang leadership ni Jesus. Malinaw. Kaya nga nila nararanasan ng matinding takot na yon. Dahil tumawid sila sa dagat, they crossed the lake without recognizing the leadership of Jesus. Saan nakapwesto si Jesus? Sa bangka, sa binasa natin kanina, si Jesus ay natutulog, hindi sa unahan. Si Jesus ay hindi natutulog sa gitna. Yes, ang Panginoon po diyan pagod dahil nasa katawang tao siya, kaya nga nauuhaw. Kaya nga uminom ng tubig yan, umingi sa Samaritana. Kukuha nyo, nagugutom, kaya nga nag-ihaw ng isda yan kasama ang mga alagad. Pero sa pagkakataon na yon, mga kapatid, saan nakapwesto si Jesus? Sa hulihan. Sa application sa buhay. Mararanasan natin ang matinding takot, terrible fear, kakilakilabot na takot sa paglilingkod kung si Jesus nasa likuran natin. Sa halip na makita nila ang Panginoon sa unahan o sa gitna, anong nakita nila? Nag-aalburutong lawa. Malakas na hangin. Why? Hindi nila kinilala dyan ang leadership ni Jesus.
Ano bang sinabi ng Panginoon? Malinaw na malinaw, tumawid tayo sa ibayo. Hindi sinabi ng Panginoon, tumawid kayo sa ibayo. Sa buhay natin mga kapatid, hinahamon tayo ng Panginoon. Habang tayo ay mananampalataya, ayaw ni Jesus na ang ating pananampalataya ay pangdalampasigan lamang. Dinadala at niyayaya tayo ng Panginoon sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, pag tumawid ka sa lawa na yan mga kapatid, dadaan ka sa malalim na uri ng tubig. Ayaw ng Panginoon na mananampalataya ka, pero yung level ng pananampalataya mo ay pangtalampakan lamang. Niyayaya tayo ng Panginoon, kaya nga sabi niya, tumawid tayo sa ibayo. Pagtawid natin sa mga ibayo sa ministry natin, kasama natin si Jesus. Ayaw ng Panginoon ng ating pananampalataya ay panggilid lamang o pangdalampasigan lamang. Kasi ang makukuha mo dyan mga basura. Di ba yung mga mangingisda? Mayroon bang nangingisda na sila ay nangingisda at nag-aagis lamang ng lambat sa dalampasigan? Balat ng kopi ko, mga kapatid, makukuha mo dyan. Styro cup. Mga basag-basag na shell. Kaya sabi ni Lord, tumawid sa ibayo. Sa pagtatawid natin, sa pagsunod natin sa leadership of Jesus, normal ang takot. Pero hindi ka matatalo o madumina ng takot na yan kung si Jesus ang nasa unahan mo. Huwag mo siyang ilagay sa hulihan. Ang mga alagad, sila ang nagpwesto dyan kay Jesus sa hulihan. Sa tingin ko, abang ini-imagine ko ito, ang Panginoon po dyan ay nakangiti at sila ay pinagmamasdan. Parang nagganito. Tinitignan ng Panginoon dyan kung saan sa ilalagay. Kasi nga, mga taong dagat ito, yung 4 dito. Hindi naman lahat ng alagad ng Panginoon ay mangingisda. Sa tingin ko, tinitignan sila ng Panginoon kung saan nila ilalagay yung rabay nila. Doon sa likuran. Ano ang life lesson? Mga kapatid, they crossed the lake without recognition the leadership of Jesus. Anong life lesson po dito? Sa buhay natin, don't put Jesus in the wrong place of your life. Kaya ka ngayon nakakatakot nakakaranas ng takot. Ayaw ko maglingkod sa Panginoon, ayaw ko mag-share ng gospel, ayaw ko mag-awit, ayaw ko mag-pray, ayaw ko sumunod sa Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, hindi tayo tinatakot ng Panginoon. Mali lang ang pwesto ni Jesus sa buhay natin. Kaya dapat, kinikilala dapat natin ang leadership ni Jesus. Kinikilala natin dapat ang pangunguna ni Jesus sa buhay natin. Kaya ang life lesson sa buhay po natin, don't put Jesus in the wrong place of your life. Saan ngayon nakapwesto si Jesus sa buhay mo? No? Saan mo ngayon nilalagay si Kristo sa buhay mo? Baka nakalagay lang sa nguso, wala naman sa puso. Tama? Kaya pagdating ng rapture, ang mararapture nguso, ang maiiwan puso. Tama mga kapatid? Kaya dapat si Jesus nakapwesto sa tamang lugar ng ating buhay. Walang iba sa puso natin. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Paalala, kapatid. Kaya nga ang pinag-uusapan natin, yung paglalayag ng ating pong pananampalataya. Kasi nga ang kasama ng Panginoon diyan, exclusive. Sa isang bangka, ang mga tinawag niya talaga. Kaya ang usapin po diyan, usapin ng mga lingkod. Usapin ng mga sumusunod sa Panginoon. May sumabay diyan, nakiisuso lang. Pero na sa bangka na yun, ang 12 disciples. Ano pa mga kapatid? Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4, verse 19. Sabi ng Panginoon, follow me and I will make you fishers of men. Diba? Nung tinawag niya ang 4, sina Simon, Andres, si John at James na anak ni Zebedeo, anong sabi ng Panginoon? Hali kayo. Simula ngayon, hindi na kayo maglalayag.
ng mga isda o mamamalakayan ng mga isda, simula ngayon, kayo ay mamamalakayan na ng mga tao. Bakit nila naranasan yon, mga kapatid? Yung matinding takot, mayroon silang nakalimutan. Mayroon silang nakaligtaan nung mga oras na yon, nung niyaya sila ng Panginoon, tumawid tayo sa ibayo. Anong ibig sabihin? They forgot that they were no longer called fishermen. Instead, Jesus called them fishers of men. Kuha, malinaw? Pakibalik nga sa picture, kapatid, yung bangka. Yung significant meaning niyan, napakaganda. Yung bangka kanina, yan. Kaya nga nakagarahin na yan eh. Naka-junk na yung bangka. Kasi yan ang buhay nila. Mga fisherman sila dyan. Mga mangingisda sila. Pero nung sila ay tinawag ng Panginoon para maglayag at pumunta sa kabilang ibayo, hindi na po sila mangingisda dyan. Sila ay mga fishers of men, hindi fishermen. Sa buhay natin, mayroon tayo ring nakakalimutan. Minsan, sumusunod tayo sa Panginoon, pero dala-dala pa rin natin yung dating tayo. Wow, malinaw ang salita ng Panginoon. Minsan, sumusunod tayo sa pinapagawa ng Panginoon, pero ang ina-apply natin yung dating tayo. Malinaw? Kaya nga yung bangka na yan dapat, kung naka-junk yan, ang buhay na dapat natin naka-junk na rin. Hindi na ginagamit. Kung naglilingkod ka sa Panginoon, yung ikaw na bago na. Kaya nga sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, if anyone joined to the Christ is a new creation. The old has gone and the new has come. Dapat ang ginagamit natin sa paglalayag sa Panginoon, walang iba yung ikaw na bago na binago ng Panginoon. Kagaya ng mga alagad na ito para sa kanila, ang galing ni Jesus po dito. Kasi nga siya ay nagtuturo ng talinhaga. Ang galing ng Panginoon po dito maggumawa ng mga himala para sa kanila usapang lawa na ito. Tayo nang may alam po dito. Yun ang kaisipan ng mga alagad dyan. Nakalimutan nila sa sarili nila, mga kapatid, na sila ay hindi na mga taong mangingisda, kundi sila ay mga mamamalakaya na ng mga tao. Kaya ang buhay dapat natin naka-junk na. Yung dating ikaw dapat ay nakagarahe na. Yung dating ikaw dapat nakapark na at hindi mo na yung ginagamit pag-usapang pagsunod sa Panginoon. Yun ang problem sa mga alagad. Bakit nila naranasan ang terrible fear na yon? Dahil mayroon silang nakalimutan sa kani-kanilang mga sarili. Ang gandang application yan sa buhay po natin. Kapag ina-apply natin yung dating tayo, mararanasan din po natin at madalas po dyan kakapusin lang tayo sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Sumunod, yung picture, yung bangka, tayo yon. Buhay natin. Yung lawa, ministry. Yung sagwan, skills, o yung ability po natin. Nung sinabi ng Panginoon, tumawid sa ibayo, kinuha ang bangka, kinuha ang sagwan. Naglayag sa lawa, nakaranas ng takot, mga kapatid. Ito ang mensahe po dyan. Bakit nila naranasan ang matinding takot? They crossed the lake, but they trust their own experience and skills. Baka nagsusunod tayo sa Panginoon sa ngayon, pero ginagamit pa rin natin yung dati nating sagwan sa buhay. Sa paglalayag, sa pagmiministry sa Panginoon, para ma-prevent yung takot na yon, kilalanin mo ang leadership ni Kristo sa buhay mo. Kaya dito, pagmamalaki yun sa sarili nila. Yung minsan, alam ko na yan, kabisado ko na yan, veterano na ko yan. Act of arrogance po yon. Act of kayabangan po yon. Pag gaganon po tayo. Dito, ipinakita nila sa Panginoon yan. Nung sinabi ng Panginoon tumawid sa kaibayo, ginamit nila yung dating sila. Yung sagwan, yung galing nila sa pananagwan, ginamit nila. Ang galing nila sa pagbabangka, ginamit nila.
Naranasan nila ngayon yung bagyo. Naranasan nila yung matinding hangin sa ngayon. Tinawag nila ang Panginoon. Yung Galilee, kapatid, yung lugar ng Galilee ay madalas po dinadaanan ng bagyo yon. Ang madalas ng kaka-encounter. Pero yung bagyo na yon, yung storm na yon, yung matinding hangin na yon, yung pag-alburuto ng lawa po doon, first time nila nakita na ganun katindi. First time nila naranasan yun na matindi yung ano na yun. Kaya nga, matindi rin ang takot sa puso po nila. Kasi nga para sa kanila yung lugar na yun ay kabisado na po nila dahil diyan sila tinawag ng Panginoon. Pero yung pagkakataon na yun, mga kapatid, naranasan nila yung matinding takot. Naranasan nila yung terrible fear na yun. Bakit? Hindi nila kinilala si Kristo dyan. Kaya nga, nasa process of discipleship pa yan mga alagad dyan. Halos observer lang po sila dyan sa ginagawa ng Panginoon. Binubuo pa lang ng Panginoon dyan yung pananampalataya na mayroon po sila. Sa buhay po natin, baka naglalayag pa rin tayo. Ginagamit pa rin natin yung skills natin. Baka ginagamit natin yung sariling kakayanan po natin, malulunod at malulunod tayo sa takot. Baka ginagamit pa rin natin yung ating buhay na yon. Kakapusin at kakapusin lang tayo. Yung ministry malawak, marami tayong pwedeng huhulihin. Kapag tayo ay pumalaot sa ministeryo ng Panginoon, pinakamalaga kapatid, kilalanin mo ang kapangyarihan ni Jesus. Kilalanin mo ang magagawa ni Kristo sa buhay mo. Kilalanin mo ang leadership ni Kristo sa buhay mo. Ako mga kapatid, hindi ko pinangarap na maging pastor. Hindi ko pinangarap yan. Pero yan ang plano ng Panginoon sa buhay ko. Kung pag-uusapan lang takot ngayon, baka sa'yo isang sako lang, sa akin 10 sako na. Pag-uusapan lang yung takot. Ang pinaka-idea po dito, kapag sinabi ng Panginoon ngayon sa oras, sa puso mo, tumawid tayo sa ibayo, kilalanin mo si Jesus. Makakaranas ka man ng takot sa paglilingkod, kilalanin mo si Jesus. Kilalanin mo ang Panginoon. Yan ang sekreto mga kapatid para magtagumpay po tayo anong lalim man ng ministeryo ang mapagdadaanan po natin. Amen? Sa pagtatapos ko po sa umaga pong ito, verse 41, sabi po dyan, they were terrified and asked each other, who is this? Sabi po dyan, no? Even the wind and the waves obey Him. Mga kapatid, pagkatapos na nirebuke sila ng Panginoon, pinagalitan, nagkaroon na naman sila ng takot. Pagkatapos na sawayin ng Panginoon ang nag-aalburuto na lawa, pagkatapos na sawayin ng Panginoon ang malakas na hangin, ang nasaksihan ito ng mga alagad, sabi nila, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa sumusunod sa kanya. Kapatid, nagkaroon na naman ng terrified o pagkatakot. Ito yung takot na nais maiwan ng Diyos sa puso mo sa umaga pong ito. Impubos. Banal na pagkatakot.